Magandang hapon. At hindi naman ito historical, nevertheless ay naging makasaysayan na ang kasabihan noong nakita ng isang general ang muka ng isang babae sa kasaysayan, at ang sabi ng general ay, "Is this the face that launched 1,000 ship?" Ito ba ang muka ng babae na naglunsad at nagdulot upang ang libu-libong mga barko o bangka ay lumunsad? At walang iba ito na tinutukoy na mukha ng babae kung hindi si Helen of Troy, na dahil kay Helen ay nagkaroon ng malaking digmaan at naglunsad. At oo nga ay dahil si Helen ay naagaw, ay naglunsad ito upang libong-libong mga bangka ng partido na pinanggalingan ni Helen ay lumarga at makipagdigma alang-alang sa babaeng ito. Kung kaya't siya'y natagurian that the face that launches 1,000 ship. At maaaring hindi ho ganun katindi ang muka ng marami ho sa atin, ay nevertheless, ang kaya ko sinabi ho yaan ay maaaring ang isang napakaliit na bagay ay magkaroon ng napakalaking epekto. Yan din ay totoo kagaya ho sa ating binasa sa Book of James chapter 3, and particularly ang pinintang larawan ni Santiago sa verse number 5. Ay ginamit niya ang larawan ng isang apoy, na kung saan ang sabi ay, "Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth." At ang hamon sa atin ng salita ng Diyos ay pagmasdan daw kung gaano kalaking bagay, kung gaano kalaking kagubatan ang pwedeng tupukin ng isang napakaliit na apoy. At pwede mula sa maliit ay pwede itong magkaroon ng napakatinding epekto. At sa atin ho, ang pag-aaral ay tingin ko hindi na ho maikakaila sa atin, ay meron ho itong kinalaman sa dila. At mga kapatid, nais ko una munang sabihin na wala ho sa atin ang magiging exempted dito. Wala ho sa atin na nakagraduate na sa larangan ng pagiging eksperto ng pagpipigil o pagkontrol sa dila. Lahat ho tayo man ay bata o matanda, tayo man ay matagal na o bagong Kristiyano, ay nahandun pa rin ang pangangailangan na maging mapagbantay dito. At magkakaroon ho tayo ng 2-part series ng pag-aaral, and as I have said ho nitong mga nakaraan bago ho dumako yung atin hong pinaka-Christmas season, ay nagkaroon tayo ng pagbabalik-aral sa ilang mga basic ng pananampalatayang Kristiyano patungkol sa Biblia, patungkol sa pananalangin. And I would say isa sa mga napaka-basic, nevertheless napakahalaga, ay ang pagbibigay natin ng atensyon sa dila. Lahat tayo ay gumagamit ng dila araw-araw. Ito ang pangunahin nating means of communication. And again, sabi nga ho ay less talk, less mistake. Pero madalas, whether we like it or not, ay we do not talk less. Madalas, we talk more. And if we will be honest, ay there are times na tayo ay nagkakamali at hindi nakapagbabantay sa mga salita na ating ginagamit. And maybe some of us can testify na oo nga, Brother Paul, isang maling salita, isang hindi na-control at napigilan na sinabi ay nagdulot ng matinding damage o nagdulot ng matinding epekto. At nawa, matuto ho tayo mula sa salita ng Diyos. At gusto ko sana ay tumingin tayo sa salamin ng salita ng Diyos para makita natin ang ating kalagayan, at hindi tumingin tayo sa kaliwa at kanan, likod at harapan para tukuyin ang ibang mga kapatiran. O hindi, kailangan ng bawat isa sa atin na maging mapagbantay sa bagay na ito. So ito ho ang ating mensahe ngayong hapon. The tongue is a small part of the body, yet is very powerful. Therefore, we must be very careful with it and strive to subdue it and use it for the glory of God. Ang dila ay isang napakaliit na bahagi ng katawan, ngunit napaka makapangyarihan
Ay kung ikaw ay binigyan ng isang bagay na napakaliit, and then sinabi sa iyo, pag sumabog yan ay napakalakas, hindi ka ba magiging napakaingat sa bagay na yun? Pero dahil nga ito ay napakamakapangyarihan, kaya dapat tayo ay maging maingat dito at sikapin na ito ay supilin at gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gusto ko lang hong paalalahanan, kailangan natin itong supilin at gamitin. Hindi natin sinasabing kumuha tayo lahat ng karayom at sinulid at tahiin natin yung ating mga bibig para tayo ay hindi na makapagsalita. May tamang gamit ng dila. At ang Diyos ay inutusan tayo na magsalita at ilahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi na aklat ng Kawikaan, words that are spoken in due time are parang mga niebe sa panahon ng tag-araw. Yung words na pag nabanggit ng maayos, nabanggit sa tamang panahon, yung piling-piling mga salita ay parang kaginhawahan sa napakainit na panahon. So, ang gusto ko lang hong puntuhin, hindi tayo dumulas dapat sa opposite side na, well, hindi na lang ako magsasalita. Hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Hindi rin naman kalooban, basta magsasalita lang ako, walang pigil. Hindi rin naman yun ang kalooban ng Diyos. Kundi dapat ang matutunan natin ay supilin, isubdue ito, at gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nawa, tulungan tayo ng Diyos sa pag-aaral ho natin at bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Para doon tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, ang bawat isa sa amin ay nangangailangan ng iyong gabay, nangangailangan ng iyong tulong, sapagkat lahat kami in one way or another ay nagkamali na sa paggamit o kakulangan ng pagbabantay sa aming mga salita. O Diyos, tulungan mo nawa kami na hindi lang sa aming mga ginagawa, kundi maging sa aming mga sinasabi, ay mapanatili namin na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Lord, ang bawat area ng aming buhay ay kailangang banalin at isa sa mga lugar na patuloy namin kailangang bantayan at pagsumikapan na magpakabanal ay sa area ng aming mga pagsasalita. Kaya o Diyos, ikaw po nawa ang gumabay, ikaw po nawa ang tumulong, ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na magbago sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At muli, ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, ang Book of James po na ating binasa sa chapter 3 ay tinagurian na isang very practical letter. Yes, may mga doktrina dito, pero ang pagbinasa natin ng James chapter 1 to 5 or ang book ng Santiago verses chapter 1 to 5 ay makikita natin ang napakaraming mga practical na bagay dito. For example, sa chapter 1, kabungad-bungad pa lamang halos, ay nandun na ang practical na bagay patungkol sa pagharap at pag-handle ng iba't ibang mga mahihirap na sitwasyon. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Sa chapter 1, verse 22, nandiyan yung isa sa madalas nating naririnig at nakukot na talata sa Bible, be ye what? Doers of the word and not hearers only. So again, napaka-practical. Wag lang puro tagapakinig, kundi dapat tayo ay maging tagatupad ng salita ng Panginoon. Sa chapter 2, nakita rin naman natin, pag binasa ho dyan, makikita natin yung pagpapaalala ni Santiago sa mga Kristiyano na hindi dapat natin tanganan ng pananampalataya kay Kristo na may pagtatangi. Wag nawang mangyari kagaya ng sabi ni James, pag may dumating na mayaman at may magarang kasuotan sa church, papaupuin natin sa pinakamahusay na upuan o dito ka sa tapat ng aircon kasi VIP. Then pag may dumating na mahirap at gusgusin sa loob ng church, diyan ka sa likod, tumayo ka lang diyan. Sabi ni James, no, have not the faith of Christ na merong pagtatangi ng tao. And then sa chapter 4, laktawan lang natin panumandalian ng chapter 3. Pagdating sa chapter 4, makikita man natin dito yung pagbibigay instruction ni James patungkol sa pakikipaglaban sa pita ng laman. And later on, nakikita rin natin sa chapter 4 yung pagkilala at pagpapailalim sa pagiging soberano ng Diyos. Again, madalas nating nababanggit ito sa James chapter 4 verse 15. For that ye ought to say, if the Lord will, we will live and do this and that, kung kalooban ng Diyos.
Kung kalooban ng Diyos, gagawin namin ito. Kung kalooban ng Diyos, gagawin namin yun. Nandun yung pagkilala sa pagiging soberano ng Panginoon. And then sa chapter 5, nahandoon yung pagpapaalala ni James sa mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mas marami sa mundong ito na hindi sila maging unfair sa pakikipag-deal sa iba. At gayon din, we should behave towards one another as we wait for the Lord's return and in prayer. Na habang paano tayo dapat mamuhay habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Para bang walang iniwan yan sa isang magkasintahan na umalis pa naman dalian yung lalaki. Let's say siya ay naisugo sa gera at nangako yung lalaki, babalik ako. Well, paano dapat mag-behave yung kanyang kasintahan na habang naghihintay sa pagbabalik? Well, hindi siya dapat makipaglaro sa ibang mga lalaki. Dapat siya ay mag-behave ng may kahihinan at kawasuhan. At gayon din yung paalala ni Santiago sa atin bilang mga Kristiyano na as we wait for the return of our Lord Jesus Christ. So very practical, and pagdating sa chapter 3, isa sa mga practical na binigyang pansin ni Santiago ay walang iba kung hindi ang dila, na kung saan sa buhay ng Kristiyano ay isang napakalaking kailangan nating bigyang pansin or napakahalaga na dapat nating bigyan ng pansin. And when I'm using that word tongue or dila, hindi ako tumutukoy dito sa muscle, na pure muscle na nasa ating bibig na may mga taste buds kung kaya't nalalasahan natin ang mga masasarap na pagkamamaya. Gagamitin natin ng husto yung ating mga dila para tikman ang iba't ibang mga lutuin at baon ng ating mga kapatiran. So hindi particularly itong physical tongue ang ating binabanggit, kung hindi isa sa pinakapalagiang gamit ng dila, walang iba kung hindi sa pagsasalita. Siguro meron na ho tayong naranasan na nakasama, ang sabi niya, ay naku, kasi itong dilang ito, hindi ko mapigilan eh. Ito kasing bibig na to eh, naku naman, Pero konti na lang, pakinig ka lang sa akin. At dahil sasabihin na hindi nila mapigilan ang kanilang dila. Now, again, nasan nga ba ang pinaka-problema? Well, bago ho natin tignan at bago natin silipin itong muscle, itong dila na nasa ating mga bibig, ay tinuro na agad ng ating Panginoong Hesus kung saan nanggagaling. Kung saan nanggagaling ito. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi sa Matthew chapter 12 verse 34, this may be stinging or masakit, pero ito ang katotohanan. Matthew 12 verse 34, ang sabi ni Jesus, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? Ang sabi ng Panginoong Jesus, itong mga kayo ay napaka-abnormal. Bakit? Ang sabi ni Jesus, how can ye, kayo na mga masasama, pag pinakikinggan ka kayo, parang ang tatamis at ang gaganda ng lumalabas sa inyong mga bibig. Their case is very abnormal. Bakit? Ito yung normal. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Gusto mong malaman ang laman ng puso ng isang tao, pakinggan mo kung paano siya nagsasalita. Dahil mula sa kanyang puso, lumalabas sa bibig. Verse 35, ang sabi ni Kristo, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things. Kung ang laman ng puso ay mabuti at maganda, at ang ginamit na larawan dito ng ating Panginoong Jesus ay parang isang treasure chest. At pag binuksan yung treasure chest, anong lalabas? Anong lalabas? Yung laman. At kung ang laman noon ay ginto at pilak at precious stones, ang lalabas doon ay ano? Ginto and pilak and precious stones. But at the same time, ang sabi ni Jesus, an evil man out of the evil treasure. Kung ang laman noon ay nabubulok na mga tira-tirang ulam at inuud na at napakabaho, well, pag binuksan yun at inilabas, anong lalabas? Yung umaalingasaw na basura. For an evil man out of the evil treasures bringeth forth evil things. Gaya nga ho, nung ating madalas na kasabihan na naririnig, the heart of the problem is the problem of the heart.
So muli, ito'y merong koneksyon sa puso. So pag ang isang tao ay nagsabi, naku, ito kasing bibig ko talaga, isang bagay na pwede nating bigyang pansin ay yung kalagayan ng puso. So this is not just a mouth problem, but really is a heart problem. At muli, wala ho sa atin na exempted dito. Ang puso ng tao ay isang organ na sumisimbolo sa deepest recesses or sa deepest part ng tao, pinakaibuturan ng tao. Ito'y sumisimbolo sa kabuuan ng kanyang kaisipan at damdamin. Yun ang sinisimbolo ng puso ng tao. And out of it ay nagsasalita ang bibig. So we can see now kung nasaan talaga ang problema. At ang primary na problema, ang ugat, ika nga, ay walang iba kung hindi ang puso ng tao. So lahat ng ating sasabihin today and also the next Lord's Day when we study, pinagpatuloy natin pag-aaral patungkol sa dila, ay hindi lang ito may kinalaman sa muscle na ito na nasa ating bibig, kundi may kinalaman ito sa pinaka-sentro ng ating pagiging tao. And guess what? Kahit isang buong maghapon kang hindi magsalita, may nagsasalita pa rin sa isip mo. Yes? Gaano paraming pagkakataon na yung masakit at mabigat at yung mapanira na salita hindi lumabas sa bibig pero sa yung isip ay tuloy. Saan nanggagaling iyon? Again, ito ay sumasalamin sa kalagayan ng puso. Now, this is not the first time. Sa James chapter 3, hindi ito ang first time na binanggit ni James ang patungkol sa dila at pangangailangan na ito ay bigyang pansin o kontrolin. Sa James chapter 1 verse 26, ang sabi niya ito, if any man among you seem to be religious, kung meron sa inyo na mukhang relihiyoso, mukhang makadiyos, and bridleth not his tongue, hindi niya pinipigilan, hindi niya binubusalan, hindi niya kinokontrol ang kanyang dila, wala siyang pagpipigil sa kanyang bibig. Ang sabi, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Walang kabuluhan. At dito, yung word na religious and religion ay ginamit ni James ang salita na pumapatungkol sa outward practice of piety. Yung mga seremonyal na yung mga panlabas na pagpapakita ng pagiging makadiyos. For example, sa atin, ang isa sa pinakamadalas ay pagpunta sa church. Every Lord's Day, every Sunday, punta sa church. Nasa church ka ng umaga, nasa church ka ng hapon, nasa church ka hanggang gabi, nasa church ka every Lord's Day. At kung meron pang ibang activity sa church, nasa church ka pa rin. Pero ang sabi ni James, kung hindi mo binabantayan ang iyong dila, ang iyong pagpapakita ng pagiging relihiyoso ay higit sa malamang ay pagkukunwari lamang. Ang sabi diyan, but deceiveth his own heart. His religious performance is nothing but just a religious performance. At maaaring dinadaya niya lang ang kanyang sarili. And yes, pwede nating dayain ng mga tao sa pagpapakita ng performances, pwede nating dayain ang ating sarili. Pero hindi natin madadaya ang Panginoon na bago pa man din lumabas sa ating dila, naririnig niya na mula sa ating mga puso. So God is greatly concerned with what goes out from our mouths. Nahandoon ang concern ng Panginoon. Nagbibigay atensyon ang Diyos sa lumalabas sa ating dila. At maaaring sabihin na isang tao, well, wala naman nakakarinig. Muli, may Diyos na nakakarinig ng lahat. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 12 verse 36, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig ay ipagbibigay sulit natin sa harapan ng Panginoon. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. So again, napakabigat
At pinapakita lang ho natin kung gaano dapat tayo kaseryoso sa pagbabantay sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Muli, I am not an exemption. Maging ang inyong pastor ay kailangang maging mapagbantay. Kaya nahandun na nga lang yung paalala ng salita ng Diyos, be slow to speak, slow to wrath, and swift to hear. Maging mabagal tayo sa pagsasalita, hindi yung maging mabagal. Hindi yung maging mabagal. Kung hindi, wag ka puro salita. Wag mo hayaan na parang Armalite na tuloy-tuloy lang. Slow to speak. Slow to wrath, maging mabagal sa pagkagalit. Wag kang maiksi ang pisi, wag kang madaling sumabog. Pero ang sabi doon, but ano daw? Slow to speak, slow to wrath, but swift to hear. Mas maging masagana tayo, mas magkaroon tayo ng panahon para makinig. Kasi guess what? Kung nagsasalita ka, mahirap makinig. So nawa, tulungan tayo ng Panginoon. At merong mga paalala ang salita ng Diyos. For example, paalala ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 3. Ephesians chapter 5 verse 3. But fornication and all uncleanness and covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. So, ang kausap ni Pablo dito ay mga mananampalataya at sinasabi niya yung mga bagay na hindi dapat ma-identify with the Christians. Hindi ka dapat ma-identify bilang ganito. Hindi, pagdating sa immoralidad, dapat ito'y malayo sa iyo. At hindi lang yon. Pagdating sa verse 4, neither filthiness, nor what? Foolish talking, nor jesting, which are not convenient. Again, ito'y may kinalaman na sa pagsasalita, yung maduming dila, yung maduming bibig. Yung word na jesting dyan ay walang iniwan yan sa, yes, joke, pero yung joke mo ay ginagamit mong panira at pang-aalimura ng tao. Again, hindi daw ito dapat ma-identify sa mga Kristiyano. Paalala rin ni Pablo sa mga taga-Colossae, Colossians chapter 3 verse 8, but now ye also put off this anger, wrath, malice, blasphemy. Again, kailangan tong alisin ng Kristiyano sa kanya. At hindi lang yon, filthy communication out of your mouth. Yung maduming panalita mula sa ating mga bibig. At dito tayo binibigyan ni Santiago sa James chapter 3 ng matinding babala at paalala patungkol sa pag-iingat sa dila na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, hindi lang sa New Testament, actually, even the Old Testament, lalo na ang Book of Wisdom, na narito in the Book of Proverbs, ay puno ng mga paalala at mga pagsasabi patungkol sa dila. Both good and bad. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi option na, ay, hindi na lang ako magsasalita. No, kailangan pa rin nating magsalita. Inuutusan tayo ng Diyos magsalita. Pero kung magsasalita tayo, kailangan natin itong bantayan. Ang sabi sa Proverbs 15 verse 1, soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up strife. Oh, maganda itong i-print ng mag-asawa at ilagay sa dingding ng kanilang bahay. Ang malumanay na pagsagot ay nagpapahupa ng galit. Pero yung marahasan na pagsagot, yung grievous words, yung mga talagang mapanakit na salita, ano nangyayari? It stirred up strife, para mong binubuhusan ng gasolina, yung apoy. So muli, yung dila ay pwedeng magbuo at magpaganda at magpatibay ng pagsasama, or at the same time, pwede itong sumira. Sa Proverbs chapter 15, verse 2, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools putteth out foolishness. Ang isang tao na may karunungan, yung karunungan niya ay ginagamit niya ng tama. Yung tongue niya, binibigay niya, isinisiwalat niya, sinishare niya yung knowledge sa tamang kaparaanan. Pero yung daw fool, he poured out foolishness. Tuwing nagsasalita siya, puro kamangmanghan ang lumalabas. Verse 23 ng Proverbs 15, a man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? Ito yung medyo hinagingan natin kanina, yung salita na sinabi sa tamang
tamang kapanahunan, sa tamang-tamang tono, sa tamang-tamang paraan. Sinabi ang isang salita na kailangan, na maaaring pwedeng magbigay lugod sa pusong nalulungkot, o sa isang kapatid na discourage, o sa isang mananampalataya na gusto nang tumigil. Yung words of encouragement. Minsan na nga lang umatid si kapatid, pagdating pa sa church, "Uy, buhay ka pa pala." Baka hindi nakaka-encourage yung ganun. O di, "Bro, salamat sa Panginoon, blessing, masaya ako na nandito ka." Again, words spoken in due season. Well, so much for that. Puntahan ho natin itong unang part ng ating pag-aaral, which is chapter 3, verse 1 ng James. And ang unang part nito is the tongue and the teacher. The tongue and the teacher. Ang dila at ang tagapagturo. So ang una ko munang pagagalitan ay yung sarili ko. Ang mga tumatayo na tagapagturo. But mind you, mga kapatid, one way or another, we are all teachers. Tuwing tayo ay nagsasalita, kung meron nakikinig sa atin, nag-i-impart tayo ng impormasyon. Huwag sabihin ng mga magulang, "Well, therefore, ito'y para lang sa mga teachers sa eskwelahan, teachers sa church, at hindi sa akin." Ang mga magulang ay sinabihan at inutusan ng Panginoon ng pangunahing tagapagturo ng inyong mga anak patungkol sa Diyos. But yes, dito primarily ang bibigyan nating pansin ay mga opisyal na itinalaga ng Diyos na tagapagturo sa loob ng iglesia. Pero pinupunto, we be official teachers in the church or not, ay tayo ay may mapupulot na mga katotohanan at dapat nating i-apply dito. Verse 1, "My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation." At kanina sa Tagalog, natamaan agad dahil yung word na masters ho dito ay minsan translated na Panginoon, pero ang pinakatama dito, yung word na master, ang ginamit dito ay teachers or rabbis, mga tagapagturo. And I think ang pangunahing pagdating sa issue ng dila, ang pangunahing binigyang pansin ni James ay yung may pinakamahalagang posisyon na primarily ginagamit ang dila inside the church. And that's none other than the ministry of the teaching and preaching of the Word of God. Sabi nga ho ng isang manunulat, ang pulpito daw ang pinakapuso ng church na kung saan pinapump ang dugo ng salita ng Diyos sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo upang ito ay maging malusog at buhay. Well, paano kung yung pinapump ay depektibo? Kung paano kung yung lumalabas mula sa pulpito ay merong kontaminasyon? Well, ito ay e-epekto sa buong katawan. We have greatly emphasized this point sa ating mga nakaraang mga pag-aaral pagdating sa church. At isa sa mga ministeryong seryoso tayo when it comes to JCBC ay ang ministry natin ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang preaching ng salita ng Diyos ay hindi magkaroon ka lamang ng 2 o 3 points na dagdagan mo ng 3 cups ng joke at dagdagan mo ng 2 salok na storytelling at lalagyan mo ng konting pinch ng mga verses sa Bible at magbibigay ka ng isang dakot na illustration at then itatali mo ito na merong pangalan ni Kristo and then voila, you have now a preaching. No. Ang pulpito ay hindi lugar na kung saan magpe-perform ang mga natatanging mga kalalakihan. Ang pulpito ay hindi lugar na kung saan i-display ng tao ang kanyang kagalingan. Hindi ito kalagayan ni Diotrepes sa 3 John verse number 9 na kung saan ang sabi ay merong isang lalaki na nagngangalang Diotrepes at dinescribe siya ni John who loveth to have the preeminence. Ang sabi ni John, "My brethren, be not," hindi pala yun. Sa 3 John chapter 1, verse number 9. Ang sabi ho dito ay ano? 3 John chapter verse 9. "I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receive us not." Do you hear this, mga kapatid? I wrote, sino yun sumulat? Si John. Sino si John? Siya'y apostol. He bears the word of God.
So sumulat si John sa church, at ang sabi ni Diotrephes, no, 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 no. Inayawan ni Diotrephes ang salita ng Diyos at ang gusto niya siya ang sikat. Ang gusto niya sa kanya makinig ang mga tao. Again, hindi lugar ng ang pulpito ay hindi lugar ng mga performers, hindi lugar para i-display ang mga kakayahan, oratorical skills, or mga maaaring mahusay ka sa maaaring may kahusayan ka sa pagsasalita. Hindi lugar ang pulpito para i-display ang mga bagay na ito. Hindi rin ito para sa mga komedyante. Hindi rin ang pulpito hindi rin lugar para sa mga politiko. Ito ay lugar na kung saan merong seryosong pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pulpito ay hindi lugar para isiwalat natin yung mga personal views natin. Hindi lugar ang pulpito para ihayag natin yung mga sama ng loob natin or mga political agendas natin. No. Ang opisina ng tagapagturo at mangangaral ng salita ng Diyos ay isang sagradong opisina o isang sagradong gawain na kung saan sila ay tinawag ng Diyos para gawin ang isang napakahalagang gawain, namely to preach the Word. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy. Nung kanyang pagpapaalam kay Timoteo, ang huling bilin niya kay Timoteo ay ano? Preach the Word. Be instant, in season or out of season. So nahandoon ng mahigpit na bilin na pagtatayo sa likuran ng pulpito at bubuksan ng salita ng Diyos, kailangang siguraduhin ng sino mang tagapagturo na ang kanilang tinuturo ay ang salita ng Panginoon. Sana makita nyo, ang primary concern is not the style but the content. Dahil ang style ay magkakaiba-iba. Merong mga tagapagturo na mas malakas ang boses kaysa sa akin. Merong mga tagapagturo na bumababa dyan, minsan sumasayaw pa. At kung ano-anong ginagawa ng iba't ibang mga tagapagturo. Meron mga tagapagturo na napakakalmado, nandito lang sila. Pero again, ang tanong ay ito, ano ba ang lumalabas? Ito ba ay salita ng Diyos? Ang sabi ni Santiago ay ito, my brethren, be not many masters, didaskalos or instructors or teachers. This is practically, or James is practically discouraging yung mga tao na gusto lang na maging teachers for the sake of teaching. Na hindi talaga sila tinawag ng Panginoon, kundi gusto lang nilang mag-display ng kanilang mga kakayahan. Bakit? Dahil ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ay isang mabigat na gawain. Bakit? Ang sabi ni Santiago, knowing this, or knowing that we shall receive the greater condemnation. Again, nag-appeal si James sa common knowledge, assumed na common knowledge. Ang sinasabi niya, alam niyo to mga kapatid, di ba? Alam niyo to, wag kayong magpadalos-dalos, wag kayong lahat gusto niyong tumayo sa likuran ng pulpito at maging tagapagturo. Why? Alam niyo to, why? Kasi mas mahigpit ang paghuhusga. Yung paghuhusga dito ay hindi paghuhusga pagdating sa kung saan ka pupunta, sa langit o sa impyerno. No. Tayo ay, kung ikaw ay mananampalataya, nandun ang katiyakan ng ating kaligtasan. Pero meron pa ring accountability ang bawat mangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, 2 Corinthians chapter 4 verse 1, sabi ni Pablo, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Hindi kami napapagod sa ministeryong ito, sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Rather na mapagod, ang sabi ni Apostol Pablo, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness. Hindi madaya ang kaparaanan, hindi dishonest ang kaparaanan, hindi tuso ang kaparaanan, nor handling the word of God deceitfully. Alala nyo, nahandyan yung verse sa ating harapan, rightly handling the word of truth. Pero merong mga tao, yes, they have the word of truth, but they are handling it deceitfully. Mapandaya.
Pero sabi ni Pablo, in contrast to that, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Sabi ni Pablo, hindi lamang sa harapan ng mga tao, kundi sa harapan ng Diyos, ginagawa namin na may katapatan ang ministeryong ito. Ang sabi niya, we shall receive, balik tayo kay Santiago, knowing that we shall receive, tatanggap tayo ng condemnation. Muli, hindi eternal condemnation, but rather, pananagutan natin sa harapan ng Diyos sa pag-exercise natin ng ministeryo na kung saan tayo ay tinawag ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 10, for we shall all what? Appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ang bawat Kristiyano, yes, wala na tayong hatol sa impyerno dahil kay Kristo, pero haharap pa rin tayo sa Panginoong Jesus kung tayo ba'y naging mabuting katiwala ng kanyang mga gifts na pinagkatiwala sa atin. As we have alluded kanina sa charge ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. What a heavy charge! Napakabigat nung paunang sabi ni Apostol Pablo, inuutusan kita sa harapan ng Diyos at sa harapan ni Jesucristo na ating Panginoon na nahahatol sa buhay at sa patay sa kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Wow! At ano yung charge ni Pablo kay Timothy? Preach the word. So when you preach, it must be the word. It must be the word of God. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. At dito bumabagsak ang maraming mga charismatic na tagapagturo, maraming mga health, wealth preachers, mga kagaya ni Joel Austin, ang gusto lang nila ay feel good. Well, nasan yung reprove? Nasan yung rebuke? Na madalas kailangan. Now, hindi ibig sabihin na linggo-linggo ay puro rebuke na lang at linggo-linggo ay puro reproving na lang ang preaching. Pero may mga pangangailangan na kailangang tawagin sa pagsisisi, i-point out ang mga kasalanan. Kagaya ng pag-aaral natin ngayon patungkol sa dila. Kailangan na bigyang pansin ito. Na hindi natin ipinapangaral lang ang ating mga ideas na sinusuportahan. Mag-ingat tayo mga kapatid kung hindi tayo maging maingat sa panuri. Dahil meron mga mahuhusay magsalita sa harapan na ang pinapangaral nila yung idea nila and then sinusuportahan nila ng talata. Magkaiba ho yun. Ang tamang pangangaral ng salita ng Diyos ay ito. Preaching is the verbal, sabi nga ng isang mangangaral, preaching is the verbal communication of the truth already resident in the scripture text. Kumbaga, halimbawa, may nakatira dito. May nakatira dito. Kakatukin ko, for example, si Kuya Terence ang nakatira dito. Kakatukin ko, palalabasin ko. Pag lumabas, sino lalabas? Terence. Hindi ko pwedeng palalabasin si Agamulak. Pag si Agamulak ang lumabas dito, teka mo na, Brother Paul, may mali dyan. Si Terence ang nahan dyan eh. Kahit napaka-pogi pa, hindi siya yung nakatira dun eh. Kuha niyo ho? Bubuksan mo ang John 3:16. May katotohanang nakatira dun. Yun dapat ang lalabas. Yung katotohanang nakatira doon sa talata, doon sa passage. Hindi kung sino-sinong mamagicin mong lalabas. At marami sadling mga mangangaral, magic. Ay, igasgas na ho ang halimbawa na ito, pero isang napakaganda at malinaw na halimbawa na binasa ng isang mangangaral ang kwento ni David na nilabanan niya si Goliath. At nung naghanda si David, ilang bato ang kinuha niya? 5. At ang title ng preaching, ang 5 smooth na bato ni David. Ano yon? Stone, letter S, salvation. Letter T, thanksgiving. Letter O, offering.
Letter N, New Testament Church. And letter E, evangelism. This is the 5 smooth stones of David. Now, kahit anong gawin mo, wala lahat ng yun doon sa text na yun. Biblical ba ang salvation? Yes! Biblical ba ang thanksgiving? Yes. Biblical ba ang offering? Yes. Ang New Testament Church? Yes. Ang evangelism? Yes. Biblical. Pero hindi yun ang mga katotohanang nakatira doon sa passage about kay David and Goliath. So that is unfaithful preaching. Nakuha niyo ho? Sounds good. Maaaring mga katotohanan din naman yung kanyang sinabi, pero hindi yun yung katotohanan nakatira dun sa passage na yun. Preaching is but exposing, pinapalabas yung mga katotohanang resident na doon sa text. Ano ba ang katotohanang nakatira dito? At ang katotohanan na sinasabi ni Santiago ay huwag basta-basta, huwag ka magkumarat, huwag lahat ay gustong tumayo at siya ang maging tagapagturo. Why? Dahil mapanganib. Malaking responsibilidad. So muli mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang mag-ingat. Pangunahin ay sino? Sa loob ng church, yung pinakamadalas at pinakamalakas gumagamit ng dila. Yung nagtuturo sa harapan. Isa sa mga pangunahing technical o ang kaisa-isang technical na kwalifikasyon ng isang pastor pagkatapos saysayin ni Apostol Pablo ang mga ugaling makadiyos, ang sabi niya ay a bishop must be apt to teach. Ando ng kakayahan na maging tagapagturo. At nandun din yung habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, the things that thou hast heard of me, the same commit thou to faithful, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Nandun yung ability ng pagtuturo. Pero higit sa abilidad, ang una dapat bigyang pansin ay yung katapatan sa salita ng Diyos. Na pag binuksan ang salita ng Panginoon, ang dapat lumabas ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, wala tayong karapatan na sabihin ang hindi sinabi ng Diyos at buksan ang salita ng Diyos and then sasabihin natin hindi yung sinabi ng Diyos sa talatang iyon. Wala tayong karapatan na maglagay ng salita sa bibig ng Panginoon. At kung tayo ay tatayo o sino mang tatayo, Lord willing, kung meron man dito in the future ay tawagin ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos, I would like to encourage you to give yourself sa training ng proper handling ng salita ng Diyos. Why? Because we will give account. Magbibigay sulit tayo. So gusto kong i-encourage ang ating mga kapatiran. Una, hold your ministers in this church to a faithful ministry of the Word of God. I-demand nyo yun. Hingin nyo yun. Ipag-pray nyo yun na nawa ang mga tagapagturo sa church na ito ay maging faithful sa pag-handle ng salita ng Diyos. At kung kinakailangan tayo magdagdag ng mga kamanggagawa at magkaroon ng mga dagdag na tagapagturo ng salita ng Diyos, isa yon sa bibigyang pansin. Hindi lang dahil pogi o mahusay ngumiti o napakagandang magsanansan ng salita, pero yung bang sinasabi niya ay yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Kailangan natin maging mapanuri. Demand a faithful ministry of the word from the preachers and teachers in the church. Pray for it. Support it. Suportahan natin. Ang mga kapatid, alam niyo ho ba, gaya nung sinabi ni Brother John De Castro last Sunday, isa sa the best na support niyo sa ministry ng salita ng Diyos ay ito. Dumating kayo sa church. Yun yung una. Dapat dumating kayo sa church. Dumating kayo sa church na handang makinig. Bakit ho, mga kapatid? Hindi ho sa biyaya ng Diyos ang isineserve sa pulpito na ito ay hindi delata. Saliksikin nyo man ho ang office ko, wala akong preach for a year na libro. 52 sermons for a busy pastor. At hindi ho ako nagpapagawa ng sermon kay ChatGPT o kay Gemini. Hindi ho.
Pinag-aaralan, pinagbubulayan, pinaghihirapan ang bawat pangangaral ng salita ng Diyos. Now, hindi lang ho dahil sa ako, kundi sino mang tatayo sa likuran ng pulpito, ay napakaganda kung ang mga mananampalataya ay dadating sa church na handang makinig ng salita ng Diyos, na eager makinig ng salita ng Panginoon. At nawa tayo bilang isang iglesia ay makita ang mga bagay na ito. At kung sakali man sa probidensya ng Diyos ay loobin niya na ikaw ay malipat sa ibang lugar at ikaw ay maghahanap ng isang iglesia, isa sa pangunahin mong kailangang ikonsidera ay yung merong tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Yun yung number one. Hindi, aircon ba yung church nila? Hindi, maganda ba yung mga programa nila? No. Kamusta ang pangangaral ng salita ng Diyos? Nahandun ba ang kaseryosohan at tapat at malalim at mature na ministry ng salita ng Panginoon? Bakit? Yun ang pangunahing kailangan ng church para sa paglago at sa ikatitibay nito. Nawa, bantayan natin ang dila. At isa sa mga may pangunahing kailangan magbantay ng dila ay sino? Ang pastor. Ang mangangaral sa ministeryo sa likuran ng pulpito. At nawa bilang isang iglesia, tayo naman ay maging handa sa pakikinig at maging handa sa pagtanggap ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong paalala sa amin. Dahil tunay nga, totoo ang sinabi mo sa iyong salita. Ang dila ay napakaliit, ngunit napakahirap bantayan. Napakahirap kontrolihin at maraming mga pagkakataon, O Diyos, ay lumalabas ang mga salita sa aming bibig na walang pagsala na nangyayari. O Diyos, patawarin mo kami. O, patawarin mo kami. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami ngayon na maging mapagbantay. Agaya ng sinabi mo sa iyong salita na kami maging mabagal sa pagkagalit, maging mabagal sa pagsasalita, ngunit mabilis sa pakikinig. Tulungan mo kami, O Diyos, na kagaya din na nakita namin sa Book of Proverbs, na pag kami nagsasalita, it will be words fitly spoken in due season. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagsasalita ay hindi kamangmangan ng lumalabas, kung hindi karunungan na nanggagaling sa iyong katotohanan. At una sa lahat, Panginoon, kahabagan mo po ako, tulungan mo po ako bilang mangangaral, bilang tagapagturo ng iyong salita na nawa, O Diyos, ay patuloy na magawa ito ng may kahigpitan, may kaseryosohan at may katapatan. Hindi, Panginoon, maging performance lamang, kundi maging tapat na paglilingkod, una ay sa iyo, and then sa iyong mga mananampalataya. O Diyos, nawa ingatan mo po ang ministeryo ng iyong salita sa iglesyang ito. Dumaan man ang maraming mga taon, nawa magdagdag ka ng mga kalalakihan na able, na nahando ng mataas na pananaw sa iyong salita, mataas na pananaw sa pangangaral ng iyong salita, at given sa seryosong preparasyon at pag-aaral. At nawa, O Diyos, manatili ang iglesyang ito na lugar na kung saan nandoon ang seryoso at mature at tapat na pangangaral ng salita mo. O Diyos, pagpalain mo po, tulungan mo po, Panginoon, ang mga lingkod mo sa iglesyang ito. At gayon din, ingatan mo po ang iyong buong iglesia. Kagaya ng mga susunod naming pag-aaralan, tunay nga ng dila ay napakaliit, ngunit pwede magsimula ng napakalaking apoy. Nawa, O Diyos, spare this church from such a case. Nawa, Panginoon, ikaw po ang pumigil, ikaw po ang mag-ingat, ikaw po ang magpaalala at magbantay sa amin na ang aming mga dila ay maging instrumento ng katwiran ng pagmamahal at hindi kasiraan. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maging sa lahat pa po ng aming gagawin sa buong maghapon hanggang mamayang gabi sa aming fellowship time, nawa, O Diyos, ay maluwalhati ka namin sa aming kasiyahan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.